Mayong buntag mga suking tigpaminaw na napunta diri sa ato ang matagkadlawon nga devotional. Ani usab ta pud kani nga maghatod sa maayo nga mensahe magdugag nga nato og dugag paglaog kadasig sa kinabuhi. O kini ang Cornerstone Believers Radio program sa DYSR 95.1. Ako dahil si Ronel ug akong mga kauban si Pastor Les. Iban mo siyempre ang ato ang Dr. Faulkner Faith Mascardo. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Mayong buntag. Ato sang invite Pastor Lira atong mga kuyog karon Pastor Lear. Yes, to everyone listening right now sa atong mga maybe you're listening from Facebook Live or naminaw ka gikan sa radyo mismo. Tingali na pa man gihapoy man minaw radyo karon no. Please do like, subscribe sa ato ang YouTube channel. You can search Music Generation Official and we already have songs nga gipang-upload dito mga igsoon if ganahan kag mga pina-instrumental sayo sa kabuntagon or pampatulog baka nimo sa kahaponon pwede kang mo tune in dito igsoon and others. For Apple Music, you can also search Spotify Music Generation Official gihapon or maybe maka YouTube Music ka, pwede po. Pwede. Music Generation Official gihapon na. For our Facebook pages, please like Cornerstone Believers Radio Program, CB Church Connect, Counterflow, and Sips of Scriptures. Yes. Oh, we are so blessed kaya kanato karon ang ato ang vocalist sa gamhanan kang music video. Finally, nakita na nila in the flesh. Sa mga naka-live, of course. So, among giagat ang tananong if namo yung mga cellphones, make sure nga namo sa Facebook Live para, of course, mag-comment mo dira, maka-say hi og hello mo, maka-good morning. No, Pastor Lira, ato ang great Pastor Lira, kinsay kuyog nato dira ron, Pastor Lira. Ay, daghantag kuyog karon Evangelist Mav. Wow. Shalom sa tanan natong mga kaigsuunan diha, especially sa ato ang mga studio, unsa man watchers, listeners, and diri sa atong Facebook Live na silang Sir Anthony Hodieres Medianista, gikan pa ni sa Ilog. Wow. No, Ilog in Negros Occidental, si Manasseh. I think she's in Saudi Arabia right now. Uy. I think so. Oh, yes. Si Sis Jodeline Same. Bandukilio Rabor, same Somewhere there. gihapon, somewhere there. Shout out sa atong mga Middle Eastern nga mga kaigsuonan. And Sis May Cabalya, Middle, Mami kwan Joy, pa na. middle pod ni. Middle by the road. Mami Joy Oh, that's my Valencia, mama, mami ni papa. Evangelist Maven. Si Direct Charmaine Masayon and Daddy pod nimo Ivan. Si Sis Sir Girlie. June. And Sis Big Girl, Abelia, Pastor Bethany Jane, Sister Francisca Sonaho, and we have Shaina May Cortivo from Pamplona. We have Elsa Patak Borja, maura na siya so far, Evangelist Maben. Wow. Taga Bohol, yes! Wow. Shout out sa mga taga Bohol na itong mga kaigsuunan. Welcome. Okay. Napatay kuyog no sa atong station in the middle of the station. We have Teacher Darlene, Pastor Excel, and Teacher Faith. May buntag ka natong tanan. Mayong Dili buntag. Middle East, Dili Middle West. Middle West. Middle West lang ta ka ng Dr. Faulkner. Yes. Ito, basta dili ro mag-ulan-ulan ni Evangelist Mav. Diretso Yes, ta right oo. after sa ato ang radio program. Siguro matuta sa Rizal Boulevard. No? Pwede. Para, ato ni bakanta mas pasulira dito. Bitaw. Makalit tagkuhan dito ba? Kana bang mag-live siguro ta? Mag-live siguro ta, Evan Mav sa? Hala. Ato sa Music Pwede, Generation. nganong dili. Basta dili ro mag-ulan-ulan. Oo. Dito ta dito. Pwede Kaya kayo. aron nga ato i-post ato ang page Music Generation. tune Andam na in ka yun. pa Solers? Andam na yan. Andam na yan. Pero pakalit mo mo din plano ha. Amo na sada ka ng mga pakalit. Correct. Mga raw kayong mga naong. Anyway, atong sugdan nga to ang pagpamati sa pulong sa Dios uban sa mga pag-ampo
Evangelist Mav, lead the prayer. Yes. Heavenly Father, daghang salamat amahan sa kinabuhi sa matag usa karon nga ani-ani ni nga radio station ini nga programa amahan, and to everybody that's listening karon amahan, sa kahanginan sa live ug diin pa nga dapit amahan moabot gyud ang mga tingog sa imuhang mga alagad amahan, sa tanan nga dapit nining kalibutan na ang tanan nga nay mga pangutana may kalibog magpagduha-duha gani man matubag gumikan ining pagdadon nga pulong karon amahan, magtukod kini sa matag usa nga ma-attain gyud amahan, sumala sa imong katuyuan sa ilang matag kinabuhi, makita gyud ang Kristo amahan nga mudan-ag sa matag usa kanila. O karon amahan matag pulong nga among madunggan, mahimo kani nga maghatag kahupay, kalipay o kalinaw nga Dios nun sa matag usa nga magadawat niini. Daghang salamat amahan, kini tanan namo ang gipasalamatan diya sa ngalan sa Espiritu ni Ginoong Hesus ug sa gahom sa Espiritu. Amen. Amen. Praise the Lord. This morning, mga higala, let's talk about prepared hearts, delivered mercy. Prepared hearts, delivered mercy. Kasing-kasing nga mga naandam o nahatod nga kaluoy. From Exodus chapter 12, from verse 33 to verse 36. Sa English nga translation sa Evangelist Mav, basa. And I'll take a version, no? All the Egyptians urged the people of Israel to get out of the land as quickly as possible, for they thought, we will all die. The Israelites took their bread dough before yeast was added. They wrapped their kneading boards in the cloaks and carried them on their shoulders. And the people of Israel did as Moses had instructed. They asked the Egyptians for clothing and articles of silver and gold. The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites, and they gave the Israelites whatever they asked for. So they stripped the Egyptians of their wealth. That night the people of Israel left Ramesses and started for Sukkoth. There were about 600,000 men, plus all the women and children. All right, that's the end of it. Okay. So, si Buano Evangelist Raniel, pila sa pagbasa. Ingon ang pulong sa Dios, gipabiya pagdali sa mga Ehiptohanon ang mga Israelita gikan sa ito. Maingon sila, mga matay kaming tanan kung dili kamo mamahawa. Busa gidala sa katawhan ng ilang minasang harina nga wala pay patubo o gipasan ang masahan nga giputos nila sa ilang bisti. Gibuhat sa mga Israelita ang giingon ni Moises kanila nga mangayo silag mga alahas nga plata o bulawan nga mga bisti sa mga Ehiptohanon. Gihimo sa Ginoo nga tahod ang mga Ehiptohanon sa mga Israelita, busa gihatag nila ang gipangayo sa mga Israelita. Sa maong paagi nakuha sa mga Israelita ang mga bahandi sa mga Ehiptohanon. Daghang salamat sa inyong pagbasa. Kini nga passage sa mga higala nga ato ang basa o nadungog. Kita nato ang usa ka mahinungdanon kay nga higayon or significant moment in Israel's exodus from Egypt. Ngayon tag exodus mga higala ang ilang pagbiya. Manay meaning na ilang pag-depart or departure. Finally si Paraon ang ilang hari nagabuhi na dyan nila o gidali-dali sila gi-urge giba nga dunay release sige pamahawa na mo mga matay kaming tanan kung dili ka mo pamahawa na mo. So God's people prepare with swift obedience ning nangandam sila uban sa kinanali o dali kayo nga pagsunod. And the Lord extends mercy by turning the Egyptians' hearts to bless Israel with wealth as they leave. O kini nga paghitabo mga higala, nagdula na isa yung mga tema nga ato ang makuha mga sama sa themes of deliverance, obedience, and divine provision through unconventional means. Kada yung unconventional means, ganahan ko mo na usa sa mga paborito na ko Evangelist Bob. Kada batang daghang kag problema or lain problema or nakiusa ka problema, dayon ang kasagaran ko maagi subang mga tao lahi ang ilang mga solution is common while ang instruct sa Ginoo nimo mo'y pinakasahi. Mo'y pinakalahi.
mga shock jud tanan kay imagine nang madato kag kalit sa wala nimo hagui nang wala nimo sa usa ka gabi ra usa ka adlaw niya na ba makabato ning mga tawahan ng mga bulawan mga silver sa kasayon. So may mga unconventional nga mga pamaagi. Ang Dios hilig kay siya na pastolers. Hilig kay ang Dios niya na. So as we study these verses, ang ato ang ma-learn nini is how to respond when God calls us to move, and how to depend on Him in uncertainty, and lastly, how God's mercy often exceeds our expectations. So excited ka ng tulo, Pastolers. Yes. Una, to ma-learn how to respond when God calls us to move. Hanara ba dyan dili ka balo mo respond niya kumingon ang Diyos, uy, bali na, hawa na si mong trabaho ni mo. Di na ako ginoo, di ko mahawa na Comfortable ako diri. Ya, naman dyan mga panahon nga, doon naman dyan yung next chapter sa mong life. Yes. Then, unsaon ni mo pagsalig sa Diyos, pagkuha na, dili no pagsalig, pagsalig, dili to pag-believe, kato yung pagsalig, pag-depend ba? Sa Diyos sa panahon huwag kasiguruhan. Og sa unsa pong pamaagi nga ang kaluoy sa Dios mo extend siya, mo abot siya nga mula pa siya sa atong ekspektasyon kay usahay mo katong na Ginoo kaluoy iko bisan tagano ko nimo tulo ka kilong bugas nung adlaw Lord. Usa ka kilo para sa mamahaw, usa ka kilo para sa paniudtog, usa ka kilo para sa panihapon, mi Ginoo. Ug ako dili tulo ka sako, di pwede. Ang tao kay ganahan man ta nga Lord bisag kanila lang bisag kanila lang. Ang mercy sa Dios mo exceed na siya usually sa atong mga expectations. So today's message mga higala presents 3 practical gospel-centered points drawn from Israel's hurried departure and God's gracious provision. And ako ang pag-ampo samtang nag-prepare ko nini nga mensahe nga unta ang ato ang mga kasing-kasing mo respond kita with faith, with gratitude, and generous trust in the Lord. Kaya tulo ang ipangayo ninyo. Musalig ta sa Dios, mapasalamaton ta sa Dios, ug unya mahimutang manggihatagon sa ato ang pagpasalamat sa Dios. Kaya lisod ni kayo, ang Dios tagang nahimos itong kinabuhi, and hindi kita kabalo, bisan nalagbingon ta nga Lord, I generously trust in you. So, since tulong man na nato ang makuha nga mga pagtulunan ni mga higala atong sugdan sa primero. Number 1, God works deliverance through decisive obedience. Akong balikon, God works deliverance through decisive obedience. As wano pa ang Dios magapamuhat siya or maghatag siya og kagawasan, maghatag siya kagawasan sa mga tao or kanimo or kanako pinaagi sa usa ka gidesisyonan gyud nga pagsugot. So in short, dili mo trabaho ang Dios nang murag napugos or walay klaro kanang paling-paling lang o kanabang gidaman ra kas imuhang pagsanong. Di ganahan ang Dios nila. Unsa may gingon sa verse 33 to 34 gani Pastor Lears sa Cebuano? Yes, akong basahon Dr. Faulkner. Gipadala og hawa sa mga Ehiptohanon, gipadali og pahawa, sa mga Ehiptohanon gikan sa ilang nasud ang mga Israelinon. Kay ingon nila, kun dili kamo muhawa, mga matay kaming tanan. 34, busa gidala sa mga Israelinon ang ilang mga minasa nga harina nga wala pay patubo nga nasulod sa sudlanan. Giputos nila kini sa ilang mga bisti o gipasan. 35, sakto na 34 na. So ang key insight diri mga higala mao nga Pharaoh's insistence to drive the people out is accompanied by a practical obedience among the Israelites. Okay, they ask for and take silver, gold, and garments from the Egyptians before departing. So their release is secured not by resistance but by God's judgment and their faithful readiness to move when commanded. So why it matters mga higala? Anong matter naman na siyang mingunta nga kinahanglan gyud ang decisive obedience? Ikaw siguro nga namati karon Lord yung ginutagay ko gagawasan, pero kung naapoy ipabuhat ang Ginoo nimo langan po kasanan patulog-tulog po ka
example ako ang sayo nung example Pastor Lears na mga taong sige trabaho pero sige glogi kanunay sige glogi kada bulan sige glogi sige ra og pang loan loan dito then mingon nagyapon nga Ginoo tabangi ko ipagawas ko ning problema ha then ang Dios na mga instruction na ipatuman like simple kasi na pag-pray or pag-fasting then pag-pray na di mo tuman na manigiingon nga unsaon pagbuhat sa Dios unsaon pagpahigawas sa Dios nimo gikan sa imong kahimtang nga wala man kay decisive obedience wala kay pag-obey bitaw nga ikaw gyud mismo mo ining tuman ni ana. So balikon nako nga ang kagawasan or ang deliverance sa mga Israelita nining panahon na is secured not by resistance but by God's judgment and their faithful readiness to move when commanded. Ako karon Pastor Liersa sa Cebuan no. Wala sila nigawas tungod kay rebelde sila. Wala sila nigawas tungod kay rebelde sila sa ilang paraon. Kabalo ka siya problema Pastor Liersa sa mga tao karon labi ng mga pastors kunuway mga Kristohanon kunuway muhawa og usa ka church nga out of resistance or rebellion. Yes. Problematic na siya Pastor Liersa. Tinood. Problematic na. Lami gito kay kaning mga Israelita bisan mo tanong ko Pastor Liersa kinsa gamahanan? Kinsa may mas gamahanan ang Dios o si Paraon? Ang Dios. Ang Dios. Pero nga naman nga iya mga katawan nga mga Israelita wala gyud niya gingon nga sige pagawas na mo kay ako ra nagbunalan ako ray balag bunalan ng ako ray balag bunalan ng Paraon ay mo patuon na niya kay mas hawod bitaw ko niya nakita nimo Pastor Liersa nga bisan ang Dios gamahanan gisubay ra gyud niya ang protocol ang governmental structure sa Egypt. Yes. Iya bang gitagaan ba nga decisive obedience bang kada bang musugot na mingon na jud ang Paraon. Okay, sige, pamahawa na mo kay mga mata na midi pamahawa na mo. Kaysa mingon nga bahala ka, musugot ka sa dili, mahawa na mi kay bali na mi lain dito, adto na mi dito. Mo na siya problema karon sa mga Kristohanon kay wala kasabot nga ang Dios nangita siya kana bang usa ka decisive nga obedience both gikan sa example kang Paraon nga muobey na siya nga babuhian na. Then sa part po sa mga tao nga pagmingon ang Dios okay move out na mo so na kay masultian na iban ba pwede ka makistorya di pasulira ka mong duha yan ang bahina pamalandungi niya akong giingon Pastor Lira, pamalandungi. So ako na kuha to Pastor Lira no is kuan bitaw. Having that sense of urgency when God tells us to move bitaw. Kay of course, deliverance means by the word in itself, no, if we say deliver, it speaks of being moved from a place to another. No, but of course, kung magpatara-ara pud ta, wa pud gibuhat na ingong Ginoong mulakaw tawa na to lakwi. So tendency is a lot of people these days have been murag ang ilang mga kinabuhi kay stagnated, murag walay bag-o, walay mga moingon sila nga kung kamustahon nimo kamusta man karon mo sa gyapon moingon ko these people wala pa gyud na deliver Pastor Lira no or kuyo na return to sender just kidding no pero atong makita no usa sa mga kinanglan gyud natang ikinabuhi mga kaigsunan kung aduna gani instruction from the Lord ato gyud siyang sa isgutan pa ni Dr. Faulkner no let's have a intentional no or intentional let's say decisive obedience. Decisive obedience. Let's make the decision for ourselves knowing what the Lord is making us move towards is well for our betterment. Yeah. And I see a lot of especially mga Kristohano na evangelist ma'am, no? Ang ilahag yung pinaka-problem when it comes to the instruction of the Lord is pinakauna sa tanan, duha-duhaan pa nila gikan ba gyud ni sa Dios or dili. Correct. So, some of them, bisag klaro na jud kaayo nga gikan gyud sa Dios, Lord, gikan ba rin mo, Lord? Maging na pa ba? And, technically, dili gyud na makalid nila into having a decisive obedience kay sa kuan pa lang first step pa lang daan sa instruction pa lang daan gadua-dua na kinsay ni gihatag ba ni sa Dios or dili. True, bitaw. May kinukuha ninyo. Now, ang pagtrabaho man gud sa Dios nimo ang paghatag sa Dios nimo kagawasan or kanang word nga deliverance kanang ihawas ka sa Dios gikan sa kalugar ngadto sa usa ka kahimtang ngadto sa nindot nga kahimtang like sa ilang kaso sa mga Israelita deliverance from bondage
And deliverance from bondage often requires a timely, obedient response to God's instruction, even when it seems counterintuitive or risky. Because God honors willingness to depend on Him in fresh, bold steps. So ang ato ang makuha ni ini nga application ng higala ni ini nga point number 1 is pinagig pangutanan ako ninyo. Are you waiting for perfect clarity before stepping into what God is asking? Kinahanglan ba jud kang damguhon ka, kinahanglan ba jud atubang muang no ang Dios mo naog sa atubangan rug badlongon ka nga, hoy. Nan sa man imong mga plano nimo dia sa puna. So ako masulti mga higala nga example lang. In moments of transition like job changes or migration, so baling kag laing bala, baling kag laing nasod, baling kag laing pinianan, or new ministries, or di ba ka magminyo ka, or magsugod kag bagong negosyo. Usa ka butang ako advice nimo. Lean into God's instruction. Muna number 1, and ask for His provision, and move with faith rather than fear or negative nga mga emotions. Any person nga mingon siya nako nga, pastor, magminyo ako pastor kay feeling nako pastor na lami na iminyo. Ako ra sa matambag na paghilom. Kiyat-kiyat lang ba ni mong Feeling lang, Dr. Faulkner. Kana bang magminyo ka tungod kay doon na instruction sa Ginoo nimo. Tinuod. Mubalhin ang trabaho dili tungod kay naa kay kontra diha sa imuhang ibong boss nimo kay naglagot ka. Wow, ako. May pag-share boss na ayo ina na manigala kay bisan ang imong boss gamito na sa Dios sa pag-mold sa imong karakter. Tinuod. Kung na instruction sa Ginoo nimo nga hawa na diha. Hawa na. Pastor, kilami naman kay pastor kay murag feeling nako pastor ang kaning kalagot nako instruction na sa Ginoo. No, emotion is not instruction. Balik ko na ko, emotion is not God's instruction. Kay bisan ang Dios bisag maglagot pa na siya, dili na mo oy basihanan. Ang Dios aduna gina siya ay gipangita nga gitawag na tog decisive obedience. Like somebody ningon dyan ako nga. Pastor ang kanang kuan siguro pastor mo hawa na siguro ko ning simbahan pastor kay siguro dito ko sa pikas nga church siguro bisag dito ko epektibo. Ako tubag niya mingon ko niya. Siguro giyon sa pagsiguro nimo. Hindi pa sure. Giyon sa pagsiguro nimo. Ning saka siya nga bagang ningon siya nga. Depende na sa Ginoo akong giinan, awan ay klaro. Kinahanglan ka nga kung muliho ka in any transition, new ministries, new mission, job man na siya sa ako lang giingon, kinahanglan ka nga mo step into usa ka bag-ong destinasyon sa imuhang kinabuhi nimo nga klaro ba nga adunay instruction sa Ginoo. God's instruction, dili emotion. Sabta na manghigala because daghan kay kasuhan malipat bisa pagpastor malipat maghimo mo balik ko sa kasi nga simbahan din ako ning simbahan na kay musugod gubag kong simbahan tungod sa emotion dili sa instruction. Muawa ko ning kampanihan ni kinaglagot ko sa naong sa supervisor sa manager tungod sa emotion dili sa instruction. So mo na problema dili mga tao yung bulagan na ko niya kung banan ako bulagan ako ng asawa tungod sa emotion dili sa instruction sa Dios. So dako naghanang jud mga sangit ning kabuntagon. Dinala ko palabian kay basing inyo kong awayon sa tong programa. Basta ingnon mo na ko ang Dios mamuhat siya pinaagi sa decisive nga obedience. Ayaw pagunahon na nga disapot mo ko makalagot mo na nga ako ang boss ko makalagot na kinamo ang Captagies company mo na nga muhawa na ko. No dili na ingon ana. You move when God instructs you to move. Amen. Okay, number 2 mga higala. God's mercy exceeds our expectations. Ang kaluoy sa Dios nagdahumta nga but Lord bisag nga nilang imihatag nimo na ako Ginoo pero ako jud ng sultihan nga ang kaluoy sa Dios lapas pa na siya sa ato ang gidahom. Manglapas pa na siya sa atong ekspektar. Unsa migingon Evangelist Raniel sa 35 to 36? Ngayon ang pulong sa Dios, gibuhat sa mga Israelita ang giingon ni Moses, kanila nga mangayo sila mga alahas nga plata ug bulawan ug mga bisti sa mga Ehiptohanon.
Gimo sa Ginoo nga mutakod ang mga Ehiptohanon sa mga Israelita, busa gihatag nila ang gipangayo sa mga Israelita. Sa maong pagi nakuha ang mga Israelita ang mga bahandi sa mga Ehiptohanon. Kung imo ba analyze ni Evangelist Mavs, Mm. sa una ba ang pagpailaila sa Dios ni Moses, ang hangyo ra bagid ang hilak o ang tiyabaw sa mga Israelita nga Pastor Lears nga mahigawas lagi sila kay gikapoy lagi sila sa sige ginamag breaks nga way katupalang katapusan. Sige ginamaig tisa sige ginamaig breaks nga walay katapusan. Kay kuan mo gayo rising kayo ba promising kayo nga economy sa Egypt Egypt. ano nga time. So puro pagwalay sa ato pa panahon karon way sa ilang panahon walay undang sige mga pyramids, walay undang sige mga infrastructures. May butong nama sila kadto kay di man kurakot ang ilang kuan sa mga porma ra bigod to. So, sige trabaho. So, hago kay sila Evangelist mga Pasolis kay wala sila itarong sweldo. Igo ra ba silang pakanon, mura man sila kabayo. Di man sila patrabahoon ra mura sila baka o kabaw nga patrabahoon lang. Patrabahoon niya pakanon lang. Di ba na dili lang mga unsay sweldo, ay sweldo ay gunahuna ng sweldo. Kay bisan ang ilang mga sanina o ilang mga garments nila provided sa ilang nasod magbuot mura na isuoton nimo labang anara di ka kapalit og unsay imong kuan nimo kay The uniform. mura slag mga animals nga gi patrabaho. So inana kaluoy sila kaniadto Evangelist Mav. Tama. And ang ilang hilak sa Dios nga Ginoo ipahigawas mi maluoy ka. Pero kabalo nga sige buhat sa Dios nila. God exceeds their expectations. God's mercy exceeds their expectations. So, makita na itong insight din mga higala that the Israelites' departure is accompanied by a remarkable provision. Ang mga Egyptians, naghatag nilag mga precious ng mga goods sa ilang pagbiya. And this is not merely payment for labor. Yes, kabahin mong ganap because that's 430 years silang sigtrabaho bila sa klarong sweldo, but iman mo na ako, dili lamang kini siya nga bayad nga gipaninglan sila sa Dios sa ilang mga bayad sa supposed to be ng ibayad ni ining mga tawhana. But mingon jud ninyo, it is God blessing His people through unlikely means, turning the heart of Israel's former oppressors toward generosity. So possible din na siya Pastor Lears nga tao nga grabe kayong kalagot nimo, grabe kay pagdaog-daog nimo, grabe kayo nga panghimaraot si muha, grabe kay kagahi kasing-kasing, gahi pa sa matubal lang pusong bato, pero kaya kina Pastor Lears, kaya kina siya tuyukon sa Dios, may mong generous nimo nga usa ka adlaw niya ana nga ang mga bahandi niya sa kasayon ihatag niya nimo. Kaya din na siya Pastor Lears, kaya kina sa Dios. Kaya kaayo. So ang pangutana mga higala, why it matters? God often blesses His people in ways we could not predict, using even those who oppose or harmed us to provide for our needs. Nga naman, because mercy arrives wrapped in surprising packages. Di na parehas imong parcel nga kabalo na kada sa sulod. Ang kaluoy sa Dios ug ang grasya sa Dios moabot na siya sa imong kinabuhi sa putos nga di ka magdahom. Yes. Na kay masulti ng bahin na Pastor Lears? Yes, kanang surprising manggod kayo always ang mga ipanghatag sa Dios, Dr. Faulkner. Usahay bitaw we cannot it always exceeds our expectation. Usahay naatay mga gipang ampo sa Dios nga parehas ganina sa chapel service gingon ni Principal Christy gikan ra pud dinimo kanang Dr. Faulkner nga ang ato abitawng mga gipang pangayo sa Dios, it could be just our wants pero dili mao ang needs kanang need yun nato. So when we receive our gift of mercy, no, wala ta kahibalo nga ang sulod na day ato mao na day to, kay wala ta nag-expect tungod sa iyahang putos nga very unique. Unfamiliar, unexpected, peculiar usahay. Dili wow. So kato rin sa Tagalog application mga higala. Ingani akong sultan ninyo nga when God's mercy comes, abot na sa kaluoy sa Dios nimo.
resist the urge to minimize or rationalize it. Kay basig kung di mapugnan ng baha, basig di ka kapugong sa kaluoy sa Dios mong kinabuhi. Ha? Mao. Tabunan ka sa kaluoy sa Dios, bahaon ka sa kaluoy sa Dios. Imagine yung mga tawhan na Evangelist Ronel, nadato silang kalit. Gihimo ingon ang Biblia, gihimo sa Ginoo nga mutahod ang mga Ehiptohanon sa mga Israelita. Nikalit lang kuan ba, dunay reversal motive ba gikas pagkapobre ilang mga ulipon kaniadto karon mga dato na Mga kayo. dato na. Og matud ba sa Biblia nga gipapangayo sila sa Dios mga silver bulawan wala ba iningon Pastor Lirs nga gamay ra ha kanarang kwintas kanarang arios. Kana ingon pangayo ah. Kana ingon sila nga ay kanang madam sa dili pa day mamulakaw kanang ganahan ko na imong kwintas nimo. Oo, sige. Unsa pa jud? Kana po imong arios nimo? Oh, sige. Pagdali, pamahawan mo kay mga matay, dili. Dili pa ka ng anklet nimo, ganahan pa kuha na. Oo, sige. Kana po dyan imong jacket nimo, sa nina nimo, sa pa na. Di ko na Biblia, nagadato silang tanan. Wa pa ningon ng Biblia, Evangelist Mav, nga limitahan ra ang pangayo. Wa pa ningon ng Dios nga panulis mo nila. Pangayo lang yun. Pero ang nakanindot kung unsa ilang pangayoon, mahatag kay, di man po sila mulakaw. Pastor Lirs, di man po sila mulakaw kung di ihatag. Nya gusto naman nila nga pamahawa naman mga salita mo. Mamatay namin. Kung bingon ko, ay di sa kumahawa, ganahan ba ko nag-imuhang personality mo? Ma-extend pag yun gamay, ha? Kung naapot tayo mga iPhone nga mga pinakalitis na to, kana po iPhone, di ba? Pila na siya. iPhone 17 ako na. Pamahawa na mo. Ay, di ko mulakaw kung di na mo ihatag. Mo ni natabuan ni Pastor Lirs. Mo ni natabuan ni. So, ang kaluoy sa Dios mo exceed siya sa atong expectation. Amen. So ako ganda sigon ni Gala nga ayaw i-minimize o ayaw i-rationalize kung bubuan ka sa Dios o daghan Amen. ka sa tanan kay Yes. ang Dios generous kay na kung muhatag na din siya ganahan di na press nimo nga tihik. Di na press nimo nga tihik. Ang Dios maghitagon kana siya. Kung Amen. muhatag na siya buhos-buhos na ihatag niya. Okay. Number 3, katapusan mga higala. The call to move in faith and live in reliance on God's guidance. The call to move in faith and live in reliance on God's guidance. Ang key nga nga insight naton di mga higala mao nga kada bang giingon bitaw sa Biblia mga kinang gihimo sa Ginoo nga mutahod ang mga Ehiptohanon sa mga Israelita busa gihatag nila ang gipangayo sa mga Israelita sa maong ginakuha sa mga Israelita ang mga bandi sa mga Ehiptohanon. Ang mga Israelita may gikan sila sa Ramesses paingon sa Sukot mga 600,000 ang mga lalaki niini. Wala ipa ang mga babae mga bata. So more or less na sa mga 2 million. Unay gidaghanon nila. And ganong mingon ko ninyo nga kanabang dunay pagsalig sa guidance sa Dios kay remember nga the Exodus road is a faith path. And the people leave Egypt by night, guided by God's appointed timing and the presence of kanabang the tabernacle community ahead and behind them. And the movement itself embodies trust in God's leadership. Kinsa magdahom nga mo biyahe mo gabing dako, mahawa mo sa kanasod gabing dako. So mo na timing sa Dios, so sa di ka kasabot. So mo na tuminsay ka buntagon mahingala, daghang salamat sa pagigkauban. Unta masabtan ninyo tuminsay nga ang Dios adunay mga pinasahi nga mamaagi na tanan. God bless you.